Good morning sa inyong lahat! Mga kasambahay ngayon ay April 23, Thursday na. At ang oras ay 6:38 ng umaga. Isang araw na lang, weekend na naman. Yes. Kaya bago matapos ang work week, samahan nyo kami sa panibagong makabuluhang araw na puno ng sigla dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning! Yes! Siyempre mga kasangbahay, isa po sa mga nagpapag-good mood sa umaga natin ay ang breakfast. At today, gagawin nating more healthier and delicious ang ating dish. Kaya abangan nyo po ang recipe na ituturo sa atin mamaya ni Chef Marcos Patimo. Dahil yan ang natin, chef natin na suki tuwing Thursday. Yes, Parang yung Thursday yung healthy day natin. Oo. Saka maganda yan kasi kapag umiinom tayo at kumakain tayo ng healthy, goods din ang ating kidney. And speaking of kidney health, makakasama din natin mamaya ang ating favorite urologist na si Dr. Joseph Lee para ituro sa atin kung ano ba ang mga signs, risk at paano maiiwasan ng diabetic kidney disease sa ating usapang pangkalusugan. Yun. But there's more mga kasangbahay dahil meron din tayong special guest na tutulong sa ating magkaroon ng tamang mindset sa paghahawak ng pera at kung paano ito mapapalago o maiipon para sa mas secured na future. Kaya para malaman ng mga advice and tips ng ating bisita ngayong araw, tutok lang kayo dyan dahil aalamin natin yan mamaya. True. At napapanahon yung topic natin sa pera, ha? Ang daming nawawala ng pera ngayon. Aray ko. Ang Scam, daming no? nawawalan, ang daming nangangailangan, ang daming nasa scam. Tama, true. Diba? Sa dami Trueness. ba naman ng mga sale products ha, and services na naglilitawan ngayon, mayroon talagang mga tao na natitempt, bumili ng bumili. Kaskas lang, kaskas. Naku po. Yan. Kaskas body. Kaskas. Pero kayo ba mga kasambahay, kapag nagkaroon kayo ng malaking halaga ng pera, ano yung unang gagawin nyo at bakit? Magbayad Ako, natin sa una kong gagawin, magtataka. Bakit ako may malaking pera? Paano nangyari yun? Legit. Yung wala kang ginagawa, tapos may malaki kang pera, no? Hindi ka ba magtataka nun? Kahit sino nga naman. Wala kang ginagawa. Ikaw, Ian. Sa akin siguro invest natin para mag-compound Galing, yung galing. mag-compound yung income. Okay, next. Ako magsisave ako nung Wow. March pa na gusto kong Saving. isave. Pang travel. Ginastos. Pinang travel. din. Shaira. Ako din magsisave. Tapos para din sa kaibigan natin, magbabayad ng utang. Ay, tama. Kailangan magbayad Bayaran ng yung utang. mga hindi ka nababayaran. Sayang wala siya ngayon. Absent siya ngayon eh. Oo, umabsent. Nagbayad siya ng utang kasi. Mas malaking factor, ay mas malaking sa akin, yung magsisave din. Oo, Save magsisave tayo. That's Kayo naman mga kasambahay, kapag nagkaroon kayo ng malaking halaga ng pera, ano ba yung unang gagawin mo at bakit? I-comment nyo lang ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya, babasahin natin yan isa-isa. Kaya naman, I-comment mo na! That's right. Alright, mas magandang umaga kapag may magandang balita. Alam nyo ba na binaba na ang minimum requirement para sa Green Energy Option Program o GEOP from 100 kilowatts to 50 kilowatts. Ang program na ito ay nagsusupport sa consumers na maging 100% renewable energy o RE ang supply ng kuryente. Isa sa mga kagandahan nito ay pwede silang dumirekta sa RE suppliers sa halip na dumaan pa sa mga distribution utility. Hindi lang yan dahil ngayon pwede nang mag-apply dito ang mga buildings, facilities o establishments na may 50 kilowatt hour na konsumo ng kuryente. Maaari din namang pagsama-samahin ang konsumo ng mga magkakalapit na consumers para ma-reach yung 50 kilowatt hour requirement at makapag-apply sa Green Energy Option Program. Nawalan ng audio program. At ito Green. naman, another good news para po sa ating mga teachers. Mas madali na po ang proseso para makabalik sa pagtuturo ang mga guro at OFWs po sa ilalim ng Sa Pinas, Ikaw ang Ma'am at Sir o SPIMS program ng Department of Education at Department of Migrant Workers.
Pwede mo mag-apply dito ang mga Filipino citizen o holder po ng valid Philippine passport. At pwede rin mag-apply dito yung mga overseas Filipino worker licensure examination for teachers passer. At yung mga nakatira din po sa Pilipinas nang hindi hihigit sa 3 taon ng pagdating sa bansa na makikita po sa passport. O yung mga OFWs po na nagtatrabaho pa sa ibang bansa pero uuwi sa Pilipinas on or before March 31, 2027. Samantala po, hanggang October 31, 2026 naman ang applications for school year 2027-2028. At para po sa kompletong listahan ng requirements at QR code ng application link, pwede niyo pong bisitahin ang official Facebook page ni Senator Sonny Angara na @Sonny Angara. Yan, good news yan para sa ating mga OFWs na mga guro. At ako naman ay segue na. Alis na muna ako. Punta ako kay Chef Marcos ha. Magpe-prepare ako ng breakfast nida natin. See you later, alligator. O eto mga kasangbahay, magandang balita naman po para sa ating mga kababayang magsasaka. Ipinatupad na po kasi ang Agri-Trucks Toll-Free Program na magbibigay ng full toll fee exemption para sa mga accredited na agriculture vehicles. Sa ilalim po ng bagong guidelines, same day nang maa-approve ang application para dito. Kaya para po masama sa exemptions ang agri-vehicle nyo, kailangan nyo lang pong mag-apply ng Department of Agriculture o DA Accreditation Certificate. Mag-apply po kayo ng RFID at isubmit ang documents sa tollway operator. Makukumpleto naman po ang activation nito sa loob ng 24 oras. Kabilang po sa mga qualified sa toll fee exemptions ay ang farm machineries at vehicles na may kargang seeds and crops, livestock, poultry, fish, animal feeds, fertilizers, at kasama na po ang pesticide. Yon, at yan po ang ilan sa ating mga good news. Dumako naman tayo sa ating weather outlook. Dito sa Manila, aabot sa 34 degrees Celsius ang temperatura. At dahil 10% lang ang tsansa ng ulan, naasahang mainit talaga ngayong araw. Kaya huwag pong kalimutang uminom ng maraming tubig at magdala na rin po ng portable fan para makagaan kahit paano sa ating pakiramdam. Tama. At sa Metro Cebu naman, nasa 26 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius po ang ating temperature. May 30% chance of rain din, kaya magdala na po kayo ng payong paglalabas para hindi tayo masyadong maabutan ng ulan sa daan. At kumain din po kayo ng prutas ha, para sa dagdag vitamins at energy sa buong araw. At maganda yung kakainin nating prutas yung napapanahon. Kasi diba, sinasabi nga yan sa atin nila kuya na kung ano yung napapanahon, yun yung kailangan ng katawan natin. So, yun yung kainin natin ng kainin. Fruits. O mga prutas sa panahon ng summer. Oh, singkang. Pakwan. Pakwan. Mga vitamin C. Mga watery. O dako naman tayo sa Davao. Naglalaro naman sa 25 degrees hanggang 33 degrees Celsius ang init. Pero maging alerto tayo dahil may 60% chance na umulan. Dahan-dahan lang din sa pagmamaneho dahil madulas ang kalsada kapag umuulan. Para naman po sa mga nasa Baguio, ang atin pong temperature ay 17 to 30 degrees. Kaya medyo malamig dyan na, pero mainit siguro sa tanghali. Kaya asahan po ang madalas na pag-ulan dahil nasa 80% chance ang ulan po dyan maghapon. Kung may lakad naman po kayo sa labas, siguraduhin may dala po kayong matibay na payong o kapote at magsuot ng jacket, gloves at bota para safe sa ulan at lamig ng panahon. Yes! At sumikat naman ang araw kaninang 5:38 ng umaga. Kaya abangan naman natin ang sunset ngayong araw ng 6:11 ng gabi. Abang-abang na. Kasi kanina naabutan ko yung 5:38 AM. Nasa biyahe ako. Yan ang ganda. Sobrang aga na ng sunrise. Umabot na ng 5:30. Maliwanag na kaagad. Naalala ko ng mga January, February, madilim pa yung 5:30. Ngayon, ang liwanag na ng 5:30. Kaya hindi ko alam kung late na ba ako. Kasi nga, maliwanag na. True. Pero hindi naman ako nalilate. Oo. Nag-adjust din kasi tayo ng time, Oo. di ba? Kaya yung mga kasambahay natin, 6:30 AM Lagi to ka 8 lang ang PM maaga na. eh. True. Ay, maliit na bagay. Well,
Lagi na umaga nung nag-adjust na tayo. Tayo pa mag-a-adjust. Ano ba yan? Oo, teka, balikan natin yung ating kasamang kusinera. Kamusta Oo ka nga. naman dyan? Update mo naman kami kung kamusta na yung mga bilihin natin ngayon. Mataas ba? Mga high blood ba kami? Ira? Ayaw mo na tayo. Yan na pala, dyan Sa na. kusina, sorry, mahina yung signal eh. Hello mga kasangbahay! Siyempre, nagbabalik po ang inyong munting kusinera dito po sa ating kusina. At siyempre po, alamin po muna natin lahat po ng presyo po ng mga pangunahing bilihin po sa ating mga palengke dito po sa Metro Manila. As of April 22, 2026, sa bantay presyo po ng Department of Agriculture, ang presyo po ng bigas na imported ay nasa 42 hanggang 70 pesos per kilogram. Ang local naman po na bigas ay nasa 35 hanggang 65 pesos. Ang chicken naman natin, yung buo po, 140 hanggang 240 pesos per kilogram. Sa galunggong naman, ang ating GG ay 120 hanggang 300 pesos per kilo. Sa atin pong mga gulay, ang ampalaya, 70 hanggang 150 pesos kada kilo po yan. Ang kalabasa naman, 45 hanggang 80 pesos kada kilo. Ang sitaw, 70 hanggang 150 pesos po. Ang talong naman, 55 hanggang 90 pesos per kilo. At ang kamatis, 45 hanggang 80 pesos po. Ang ating namang bawang, 110 hanggang 400 pesos per kilo. Ang pulang sibuyas po, 55 hanggang 150 pesos per kilo. At ang puting sibuyas, mas mura to, 50 hanggang 120 pesos po per kilo. At ang sili, 70 hanggang 250 pesos per kilogram. Ang luya naman, 100 pesos hanggang 200 pesos per kilo. Bumaba ito nung nakaraan, ngayon tumaas na naman. At ang iba pa po nating mga ingredients like sugar po na washed, 65 pesos po yan hanggang 90 pesos per kilogram. At ang itlog, 5 piso hanggang 13 pesos po per piece. At ang ating mantika, 34 hanggang 190 pesos per liter. At syempre, medyo medyo kulang po yung iba natin na nailagay dito. Pero siguro tignan nyo na lang din po sa mga official pages po ng social media pages ng Department of Agriculture. Baka may updated list po sila. Tsaka syempre, tingnan din natin sa mga palengke natin. Tanongin din natin yung mga suki natin kung meron bang pagtaas sa kanila ng presyo. At syempre po, bilhan natin yung mga suki natin. Support tayo sa mga local products natin. At syempre, ito na yung ating mga ingredients. Okay po, mamaya na pala natin papakita yung mga ingredients. Magbabalik muna tayo sa ating program. Diyan lang kayo ha, abang-abang kayo. Nagbabalik ang Good Morning Kuya! Usapang wais muna tayo ngayon pagdating sa finances natin mga kasambahay dahil sa dami ng gastusin ngayon, isang tanong ang madalas bumabagabag sa atin. Saan nga ba dapat magsimula? Sa pag-iipon ba muna? Sa insurance ba muna? O sa investment agad? Kung gusto mong maging wise sa pera at hindi sayang ang pinaghirapan mo, dapat malinaw yung priorities natin. Kaya ngayong umaga, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang dapat unahin pagdating sa financial planning para mas secured ang future mo. Makakasama natin ng isang content creator and financial planner who also owns the website Ready to Be Rich. Walang iba kundi si Mr. Fitz Villafuerte. Good morning, Sir Fitz! Hello, good morning. Magandang umaga. Good morning. Ayun, welcome po sa aming programa. Ako maraming salamat sa pag-invite. Opo, Maraming bati po salamat muna din kayo sa mga kasambahay natin. Hello sa mga kasambahay and good morning at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Ayun. Pero Sir Fitz, kasi meron talaga tayong mga tao no, na kapag nagkakaroon tayo ng pera minsan, hindi natin alam kung saan dapat natin ilalagay. Gagastusin ba natin? Iipunin ba natin? Sa insurance ba o sa investment? Saan po ba talaga dapat? Kung isa lang po yung uunahin natin ngayon, ano po yung dapat paglagyan ng pera natin? Tsaka bakit? Ang una-una talaga dapat nag-iipon. Kasi kung marunong ka mag-ipon, magiging possible yung other two. Kasi paano ka bibili ng insurance or ano yung pang-i-invest mo kung hindi ka marunong mag-save? So, yung
yung saving money, yan talaga yung una dapat na pinag-aaralan. Okay. Ipon muna. Akala ko gastos muna. Mali ako ng steps ha. Pero po sa isang ordinaryong empleyado naman, or sa freelancer na siguro sumisweldo sila ng per cut of yung sinisweldo po nila, hindi malaki yan. Saan po ba talaga dapat magsimula kung limited lang talaga yung income nila? Ang una talagang ginagawa dapat, yung talagang step zero, no, yeah. is mag-track ng expenses. Kasi kailangan mo muna malaman saan pupunta yung pera mo. Okay. And then, pag napag-aralan mo na kung ano ba yung pinagkakagastusan mo, madali mo na makikita ano ba yung mga needs, ano ba yung mga wants. So yung mga wants, pwedeng bawasan. Hindi naman sinasabi natin na tanggalin. No? Kung napansin mo na gumagastos ka ng 3,000 pesos every month sa mga online shopping mo, edi gawin na lang natin 2,000. Bawas. Tapos yung 1,000, isisave. So pag pinag-aralan mo na yung ano mo, expenses mo, alam mo kung saan babawas, makakapag-save ka na ngayon. Lista muna Your natin pala. expense. Track your expense. Yun yung step zero. Okay. Parang kumbaga, doon lahat nagsisimula. Pero sir, totoo ba na kailangan may malaking ipon daw muna bago mag-invest? Hindi. Ang sa akin, kailangan meron ka munang financial protection bago ka mag-invest. Ano ibig sabihin nito? Ang number one na tool ng financial protection, kailangan meron ka emergency fund. Kasi may kilala ako, magkakwento na lang ako, meron akong client, bumili siya ng condominium as an investment. Pero nagkaroon ng sakit yung isa sa family member niya, wala siyang ipon. Yeah. Anong mangyayari? Ibibenta niya yung kondo ng palugi at saka urgent, di ba? Lugi. Yun yung reason kung bakit kailangan natin ng financial protection in the form of emergency fund, health insurance, and even life insurance. So, kapag meron ka ng financial protection, doon ka na pwedeng mag-invest na medyo mas aggressive. But of course, ang maganda kasi ngayon, may mga investment naman na low risk na pwedeng doon mo na lang ilagay yung emergency fund mo. For example, habang nag-iipon ka pa lang for your emergency fund, pwede mo na siyang i-invest sa mga low-risk investments katulad ng mga time deposit o kaya mga money market fund. Pero yung pag-i-invest na tipong invest sa stock market, mutual fund, or real estate, it comes later on kapag financially protected ka. Okay. Oo. Pero paano po ba namin nahatiin yung income namin, Sir Fitz? Kung paano namin nahatiin kung saan mapupunta? Example, sa ipon, sa insurance, or investment. Paano po ba yung tamang paghahati? Ang una talaga dyan, pag-aralan mo muna yung habit of saving. So, kung may nag-gym ba dito, ikaw nag-gym ka. Opo. Di ba hindi ka naman magbubuhat agad lang mabigat, di ba? Magsisimula ka sa magaan. So ako, ang sinasabi ko, wag mo muna isipin yung insurance or investment. Isipin mo muna yung establish mo na habit yung pag-iipon. So, minsan, challenge ko yung mga client ko na mag-ipon ka kaya ng 100 pesos a month. So, isipin ko, 100 pesos, ba't saan makakarating yun? Pero sabi ko, pag naging habit mo yan, yung 100 pesos na iniipon mo this month, pwede mo i-challenge sa sarili mo, gawin ko kayang 300 next month. Gawin ko kayang 500 the month after. Hanggang sa hindi mo namamalayan, ang laki na pala nung naiipon mo every month. And then, once na meron ka ng enough savings, yun na nga, pwede ka na makabili ng insurance. And kapag na-build mo na yung emergency fund mo, pwede mo na rin siyang i-invest. Pero yung foundation na marunong ka mag-ipon, tuloy-tuloy. Nabuo mo na. Oo. Pero interested po ako dun sa emergency fund natin kasi nga para makapagsimula tayo makapag-invest. Kumbaga yung next step, paano po ba nakukompute ko ano yung enough na? Kasi syempre, hindi natin alam ano ba yung kailangan kong paghandaan, gaano kalaki ba dapat? So, babalik tayo dun sa pag-track ng expenses mo. Kasi ang standard is times 6 nung nagagastos mo every month. So, magkano Okay. ba yung expenses mo every month? Per Times 6 6. months, okay. Yun yung beginning na emergency fund. Okay. Pero ina-adjust natin yan. For example, single ka, wala kang financial independent, pwedeng 3 months, 4 months, okay lang. Okay. Pero kung ikaw ay may pamilya, meron kang asawa, meron kang 2 anak, I think 1 year's worth ng gastos ng household, yun dapat ang emergency fund. So nag-a-adjust, but ang starting or isip mo na magkano yung first target mo, times 6 ng expenses. Okay, yun ang pinaka- Again, hindi mo alam yung target mo kung hindi mo alam yung monthly expenses. Kaya So nga. doon pa rin talaga magsisimula. Step zero ulit. Magta-track talaga tayo. Magta-track ka. Okay. Oo.
Kasi pwede mong gawin times 6 ng income, pero mas malaki yun eh. Kasi ang assumption, mas malaki yung income mo kaysa sa expenses. So better na para hindi rin mas achievable, Oo nga. times 6 yung expenses. Yung expenses yung isipin natin. Tama. True. Pero ano po yung pinaka-common na mistake naman, sir, na mga ginagawa nating mga Pilipino pagdating sa tatlong yan, yung pag-i-invest, yung pag-iipon, tsaka insurance? Yung sa pag-iipon, ang number one na nakikita kong mistake is, pag dumadating yung sweldo, gumagastos muna tayo, hoping na may matira for our savings. Kasi usually wala naman natitira. Oo. Kasi sarap gumastos, di ba? So ang nakita kong effective na maski ako, life-changing sa akin, pag dumating yung sweldo, we immediately take a portion as our savings. Pwede natin iset, kunwari, basta dadating yung sweldo, 5% or 10%, itago ko na. Or 1,000 pesos, itatago ko na, itatransfer ko na sa isang online bank account ko. Tapos ang maganda doon, basta may nakita akong pera sa ATM ko or sa wallet ko, pwede kong gastusin. Kasi kahit na maubos yon, alam ko, nag-save na ako. Isa. So, yun yung sinasabi nilang saving formula na income minus savings is equal to expenses. And very effective yan. Maglilive ka pa rin ng pang gastos mo or pang shopping mo or if ever na ano, no? Mapapansin mo yan kasi kapag lumaki yung sweldo mo, nag-a-adjust din yung gastos mo. Nako. Lumalaki din, di ba? Laki ng sweldo eh. Pwede na. Kasi may mga kilala ko na, next year, magsa-salary increase ako, makakapag-ipon na ako. Nag-salary increase, pero hindi pa rin nakapag-ipon. Kasi psychologically, nag-a-adjust. The reverse is also true. Kapag dumadating yung sweldo, tapos automatic nagsisave ka, kinakatas mo na kagad yung savings mo, minsan may mga bangko na they allow that, yung mga auto-debit, auto-credit to another savings account. Mag-a-adjust din yung lifestyle mo doon sa nakikita mong pera doon sa ATM mo. So, magkakasya pa rin siya. Kaya nga mayroon tayong pecha de peligro. Kahit na konti na lang yung pera natin, napagkakasya natin somehow. Kaya diba? naman pala eh. Oo. So, tanggalin mo na yung pressure sa sarili mo na magtipid by immediately taking a portion of it as your savings. Mapapansin mo, mag-a-adjust yung gastos mo doon sa natitira. O kaya income minus savings equals expenses. Opo. Sir, meron ako naririnig kasi sinasabi nila, ay sa mga mahihirap, parang hindi naman nila afford mag-ipon. Kasi ang pag-ipon daw ay parang privilege. For example, ako, isang kahig, isang tuka ako. Paano ako makakaipon? Lahat nga, nagagamit ko na. 100%. Possible po ba na kahit ang isang tao, paycheck to paycheck lang talaga yung nangyayari sa buhay niya, isang kahig, isang tuka, may chance po ba talaga na talagang makaipon sila? Para sa akin, una muna, syempre, kailangan meron tayong tulong from the government kasi hindi naman talaga natin kaya lahat, no? But assuming na talagang if we study our expenses and we study our money habits, possible naman talaga makapag-ipon. But I will be honest na there are some people, there are some Filipinos, ang reality talaga nila, isang kahit at tuka, isang tuka kasi kulang talaga sila ng opportunities. And I think dyan yun talaga dapat titingnan ng mga people in government na matulungan sila. So yung mga nasa laylayan, kumbaga, no? But para sa akin, sabi ko nga, hindi ka naman magbubuhat kagad ng mabigat sa gym eh. So kahit na i-challenge mo yung sarili mo na 100 pesos a month makapag-ipon, Piso-piso. piso-piso, pwede yung piso everyday. Ako ginagawa ko yun eh, sa ngayon, yung 20 pesos na coin. At the end of the day, pag may 20 pesos ako na coin sa natira sa akin, hinuhulog ko sa alkansya. Pag may natanggap akong 20 pesos, hindi ko na siya ginagastos. So, ginagawa kong game para mas maging exciting. But for some people, pwede yun, no? 5 pesos every day. Yun lang. Kasi nga, ang importante dito, yung masanay ka na ginagawa mo. Dahil later on, mas madali siyang i-adjust ng mas malaki. Oo, di ba? So, magsi-scale up ka. Parang pag-gym, kung habit mo na napupunta sa gym 3 times or 4 times a day, madali mo nang unti-unti papabigatin yung weights na binubuhat mo. Diba? Tama. Saka kahit maliit lang yun, sir, pagka naipon yun, malaking bagay na. Totoo, oo. Totoo yan, no? Madali, at saka madaling i-increase yung amount pag sanay ka na, no? Habit ang binibuild. Oh, para habit mapansin. talaga. Habit. Pero kung magsisimula po ako today, sir, ano po yung mga first, kumbaga, 3 steps na dapat kong gawin para maayos po yung finances ko?
So, on the practical side, dapat talaga i-track mo yung expenses mo para malaman mo ano yung comfortable, ano yung komportable sa'yo na amount na iniipon every month. Kasi mahirap yung, magsisave ako ng 5,000 a month, pero ang hirap pala, di ba? So, yun yung step 2, determine the amount of money na kaya mong isave every month na komportable ka. And then, number 3, yung nasisave mo every month, build your emergency fund through that. So, yung naiipon mo every month, hindi yung tipong pwede mong gastusin basta-basta, kaya ka nag-iipon kasi gusto mong ma-hit yung emergency fund na target mo. So, I think that's the first 3 steps na enough challenge for us para ma-secure kagad yung ating finances. Kasi after that, syempre, dapat may growth mindset. Ito naman, yun yung practical side. On the other side, importante kasi may growth mindset tayo. Kasi maraming pwedeng pag-aralan or kailangan pag-aralan pagdating sa money management. So, dapat hindi tayo tamad magbasa, manood ng videos about finances. Paano ba mag-invest? Ano ba importance ng insurance, etc. So, number 1, growth mindset. Number 2, very important, kailangan meron kang community or may mga kaibigan ka na willing mag-usap tungkol sa pera. Kasi kung puro magastos yung kaibigan mo, nagiging magastos ka rin, di ba? Surround Mahirap yun, di ba? yourself with, So, right hindi ko naman people. sinasabi na wag mo na kausapin yung mga magagastos mong kaibigan. But sana meron ka ding grupo na nakakausap tungkol sa pera. And dyan papasok yung mga social media. For example na lang, sa Facebook, may mga Facebook groups or Facebook pages na nagpo-promote ng financial literacy. So, tambay ka lang doon. Or sa Reddit, meron din mga threads doon na people who are talking about finances. Tambay ka lang doon para ma-support yung growth mindset natin. And then, siguro last na pwede nating isipin is, what I always remind people, personal finance is personal. Ibig sabihin, ikaw yung nakakaalam what's best for you. And kung ano yung ginagawa ng ibang tao, hindi mo dapat Oo. ginagaya. Hindi mo kino-compare yung sarili mo sa iba, hindi mo rin ginagaya. So, yung iba kasi, kunwari, ay si nakabili siya na ng kotse. Dapat ako, makabili na rin ng kotse kasi, pareho kami ng batchmates kami, pareho kami ng edad. Hindi dapat ganon. Kasi, kanya-kanya tayo ng journey, kanya-kanya tayo ng phase in life. So, wag dapat natin i-compare yung kung anong meron tayo sa iba. Kasi, kanya-kanya yan, personal yan. No? Kailangan kilalanin natin yung sarili natin kasi doon natin malalaman ano ba yung needs natin. True. Kasi meron, pare-pares nga kayo ng sahod, pero siya breadwinner, ikaw hindi. Di ba? Oo, Iba-iba di ba? tayo Oo. ng kalagayan din talaga. Pero, Sir Fitz, kung may isang financial advice ka na gusto mong matandaan ng lahat ng mga nanonood po sa atin ngayon, ano po yun? Mag-ipon kasi yun talaga yung pinaka-foundation. Actually, lahat ng tinatanong ko, they know that saving money is important. Pero not everyone does it. Kasi they forget that financial success, 80% niyan is mindset and habits. So it's really about telling yourself na importante mag-ipon and making it a habit. Kasi hindi importante na alam mo lang, dapat gumagawa ka ng effort na gawin siya. And as I mentioned, saving money, foundational skill yan, na lahat, everything else, magagawa mo basta marunong ko mag-ipon. May kilala ako, nag-start ng business, nag-fail. Sabi ko, okay ka lang? Sabi niya, okay lang kasi marunong ko mag-ipon, makakapag-ipon ulit ako ng kapital para magsimula ng bagong negosyo. Pero dala ko na lahat ng natutunan ko sa yung iba kasi, kaya natatakot na mag-start ng business at mag-fail kasi yung saan galing yung pera nila. Siguro may nagbigay lang sa kanila or ni-loan nila, etc. Kaya andun yung fear na mag-fail kasi hindi sila sure kung makukuha pa ulit nila yung pera na yon, di ba? May mga tao na natatakot mag-invest. Bakit? Kasi ano lang to, 13th month pay ko lang to sa work, no? So, pag nag-fail tong business na to or na-scam ako dito sa investment na to, wala na kasi isipin nila, next year na ulit ako magkakaroon ng pera. Pero kung marunong ka mag-ipon, medyo may confidence ka na
interesting tong business idea na to, subukan ko. Pag nag-fail to, okay lang kasi monthly naman nakakapag-ipon ako eh. So, marami kang ma-accomplish kung marunong kang mag-save. Kung meron ka ng habit na yun. Confidence. Oo, may confidence siya. Save. Pero baka may mga gusto po kayong i-promote naman, lalo na para po sa amin na mga gusto po kayong i-follow. Dami natutunan ngayong umaga. Saan po ba nila kayo matatagpuan? Well, very active ako online kasi advocacy ko talaga ng ang financial education. Pero meron kasi akong website, yung readytoberich.com. Nandun na lahat nung mga mga links ko. Kasi meron akong TikTok, may Instagram, may X or Twitter, may Facebook page, may YouTube. So, kaysa sabihin ko pa lahat, isa na lang yung tatandaan nila, Ayun, readytoberich.com. Ayun. So, nandun Ready to lahat be rich. yung link nung mga social media accounts ko. Kung ready ka na maging rich, ayan, puntahan mo yung readytoberich.com. Oo, ganyan. Baka may babatiin po kayo, Sir Fitz. Hello sa mga kakilala ko at saka sa mga clients ko. I hope ay nag-enjoy kayo ng summer so far and hope to see all my friends soon. So, good morning sa inyo lahat and good morning sa lahat ng mga nanonood ngayong umaga. Thank you so much din po, Sir Maraming Fitz salamat. Villafuerte, sa pagbisita sa amin ngayon, sa pagtuturo sa amin, sa iyong very timely na mga shinare sa amin kung paano ba tayo mag-iipon, paano tayo mag-i-invest, at paano ba dapat tayo nag-i-insure nung ating mga kailangan, no, yung ating mga pera, di ba? Ayan. Take it away. Kaya once again, maraming salamat po sa pagbisita ni Sir Fitz. Pero may pahabol muna po kaming question. Nga Since pala, no? napapag-usapan na rin natin ang pagiging wise po sa ating finances, kung magkakaroon po kayo ng malaking halaga na pera, ano po yung una ninyong gagawin? Magbabakasyon. Yeah! Hindi, kasi ano yan, no? The reason why we are saving money, investing, and even working is because meron tayong financial goals. Meron tayong gustong gawin or bilhin in our life. So, pag nagkaroon tayo ng pera, ang tanong is, at this moment in time, ano yung pinaka mahalaga sa akin? Ano yung priority ko? So, at this point, kasi medyo, busy tayo sa work, parang gusto ko magbakasyon soon, no? Okay. Oo. So, yung nanay ko, tinanong ko sa kanya na, what if meron akong extra money na ibibigay sa'yo, anong gagawin mo? Sabi niya, ay bibili daw siya ng 55-inch na TV para maganda yung panonood niya ng mga K-drama niya, di ba? So, again, hindi mo dapat kino-compare yung sarili mo sa iba kasi iba-iba tayo ng gusto. But at the end of the day, money is a tool for us to achieve our dreams. So, kung bibigyan mo ko ng malaking pera ngayon, magbabakasyon ako, and probably I'll update some of my gadgets, di ba? So, gagawin natin. Kasi yun yung pinag-iipunan ko ngayon, di ba? hindi masama. Ganun talaga. Tsaka merong mga bagay, sir, na sinasabi mo sa sarili mo na deserve mo di ba? Totoo. Deserve Pero mo, naman pero dapat na hindi to the point na magugutom ka. Hindi pwede yun. Live within your means. Within your means pa rin. Yun, maraming salamat, Sir Fitz. Kayo naman, mga kasangbahay, kapag nagkakaroon ka o magkakaroon ka ng malaking halaga na pera, ano ang unang gagawin mo? Share your answers down below sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya, babasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na! That's right! Siyempre, treat yourself naman. Di ba? Tapos mag-ipon, di naman masama. Kunti lang, di ba? Kurot-kurot. Oo. And speaking of ipon at pera, may magandang balita tayo mula sa Department of Trade and Industry o DTI. Pwede na kasing mag-loan ng mga public utility vehicles o PUV operators ng 5 million pesos sa Small Business Corporation ng DTI para makabili ng electric vehicles or EVs. Up to 1.5 to 3 million per vehicle ang pwedeng mahiram na payable up to 5 years at may grace period na 1 year. Sabi kasi ng DTI Secretary Maria Cristina Roque noong e-Transport Loan Program launch, naglabas ng 2 billion pesos para sa SB Corp para matulungan ng mga transport operators na lumipat na sa electric vehicles. Makakabawas kasi ito sa reliance natin sa fossil fuels, lalo na at nasa gitna tayo ng oil crisis. At syempre ma-update din yung safety din ng mga public utility vehicles natin. Tama. Yun. At eto pa,
good news natin, ipe-prepare na daw ang breakfast na. Akala ko naman kung anong Another good news. Kamustahin na natin yung munting kusinera natin. How's our breakfast there, Ira? Wow, in-English pa talaga ako, broski, Pero ito na nga, di na natin patatagalin kasi nakaprepare na yung mga ingredients natin. At tawagin na natin ang ating chef for today. Lagi pala natin siyang chef tuwing Thursday. At syempre, ito na po ang ating chef consultant at ating flavor architect na magtuturo sa atin ng mga bagong healthy meal plans. Walang iba kundi si Chef Marcos Patimo. Morning, Ira. Good morning, Kuya. Yan, happy Thursday, Chef. Thursday. Ito na nga, Chef. Ano ba ang ating mga meal plans for today? Ayun, yung para sa ating meal plan for today, gagawa tayo ng champurado oatmeal. Wow. Merong gata. Tapos bruschetta, longganisa. Okay. So, dalawa lang po to, Chef. Yes. Pero parang na-overwhelm ako Bale, sa pang dami ng- intermittent fasting gagawin natin. Ay, okay. So, pero Chef, ano po ba itong intermittent fasting naman para sa kaalaman po ng Ayun, ating mga sa kasambahay? intermittent fasting natin, so bale, 16 hours na, tawag dito, Na walang kain. na walang kain. Okay po. Tapos 8 hours may kain. Okay. So, yun yung parang pinaka standard po ng intermittent fasting, Chef. Yung 16 hours Yes. na walang kain. Kaya ba natin yun, mga kasangbahay? Sige, Kaya. kakayanin natin siguro kapag ka-proper din yung ipapakain natin sa ating mga pangangatawan. Sige, Chef, ano po ba yung ingredients natin for the, champurado oatmeal? So, para sa champurado, oatmeal, meron tayo dyang oats, tablea, coconut milk, honey, chia seeds, almond nuts. Okay. Tapos yung sa longganisa bruschetta natin, meron naman tayo dyang longganisa. Tapos sliced bread, toasted, then diced tomatoes, basil, honey. Then pwede tayo maglagay din ng sides na salad, cucumber, tomatoes, and vinaigrette, plus lettuce. All right. Siyempre, hindi mawawala yung gulay-gulay natin. Sige po, Chef. Ang ganda po ng mga ingredients natin for for this day. Sige po, Chef. Ano po ba yung first step natin? Dito muna po sa ating So ngayon kasi, champurado. Ira, nagpakulo na ako ng tubig. Okay po. Then add ko na yung ating tablea. Sorry. O maganda na yan. Nagsusupport na tayo sa Milk lang local natin. product natin. Yes, Tapos, sinutan- Chef, ano ba yung ang benefits naman ng tablea po? Ito maganda to kasi antioxidant eh. Okay Or antioxidant si tablea. Kasi puro rin siya. Okay po. Pampagising, lalo na pag umaga, di ba? Yan, so mix lang natin. Then add ko na rin yung sugar natin, yung brown sugar. So, kayo na lang mag-adjust kung gusto nyo gano'ng karami yung sugar. Pero pwede rin ang gamitin nila dyan, Chef. It's either mga muscovado, stevia. Yes. Mga Or honey. honey Gusto nyo po. mas healthy pa. Okay po. Chef, dito, anong klaseng oats po yung gagamitin natin? Kasi may iba-ibang oats din. Pwede Yes, ba may merong rolled? rolled oats. Ito kasi medyo crush na yung oats dito. Yung So, pwede mabilis man rolled lang pong oats. lutuin. Yes. Oo Para nga, mabilis kasi na. di ba may mga nabibili na ng mga prep na mga chocolate flavored na oats, Chef. Mas okay ba yung ganito yung gagawin natin, homemade? Yes, mas mabilis kasi sa maluto compare sa rolled oats. Okay. So- Tsaka yung mga nasa instant packet, Chef, di ba? Siyempre, parang mas gusto mo, ikaw na lang din gagawa ng sarili mong version. Yes. Eto na nga, Chef, na-curious ako, bakit gata yung gagamitin natin? Mas creamy yung gata. Okay po. Then mas add din ng flavor din. Okay. Pero, Chef, Sa ating hindi ba to champurado. parang, kasi di ba may iba yung sinasabi, ay naku, baka mag-high blood ako dyan sa gata. Hindi Mataas naman. ang fat content." Siyempre, depende pa rin sa kakain. Kung Okay. gusto marami or konti, nilalagay natin sa... Pero ito, Chef, advisable talaga to sa mga nag-intermittent fasting. Hindi naman. So, bale, mag-less lang tayo ng lagay. Kasi, siyempre, dapat less fat din yung iyan. Okay. Sige. So, add ko na yung ating gata. Pero Chef, para naman po dun sa mga kasangbahay natin, kasi syempre po, madalas po, tuwing Thursday po, nandito na kayo sa, sa Good Morning Kuya at nagpa-prep sa amin ng mga meal plans. Ano po ba yung benefits ng meal plan? Para po ma-encourage din yung mga kasangbahay natin na mag-prepare na sila ahead of time ng mga kakainin nila. So, ang benefits kasi ng meal plan, so, kompleto kasi siya. Meron tayong fiber, carbs, tas protein. Okay. So, di ba,
Kasi iba, di ba, minsan ang ulam na lagi, puro adobo. So wala nang nutrition yung nakukuha yung katawan natin. Okay. So maganda Anong pa rin ang variety ng pagkain po? Kumbaga kasi pagka nagpa-plan ka talaga, nakalista yung mga dapat mong kainin. Kumbaga nakokontrol mo din yung portion. Tapos nagkakaroon ka nga ng panibagong mga variety ng mga pagkain. Hindi pare-parehas yung kinakakain. So yun, okay na yung ating Ang champurado. bilis! Ganun na lang siya. So mamaya, lalagyan ko na siya ng mga toppings na lang. Iba Okay kasing po. toppings ko dito, may dala akong Opo. blackberry, pero hindi siya black, raspberry. Apo. So, blueberry, Blueberry. mango, flax seeds, Okay. almond tuloy. Walnut. Walnuts and pumpkin. Okay. So add natin mamaya. Gawin muna natin yung isa, Okay po, sige, chef. yung bruschetta naman. Alright. So add ko lang sa Dito, chef. Mainit ha. Okay lang po. Yan. Grabe, no? Dami na nito. Chef, ito, pwede itong i-freezer? Pwede. Okay. So, kung meron kayong mga lalagyan, mga kasangbahay, maganda to i-portion yun na. Kaya freezer bag, no? So add naman natin yung ating Macarius Kitchen longganisa. So kung gusto nyo mas garlicky, pwede pa tayo mag-add ng garlic. So dito hindi na ako naglagay ng oil kasi naman siya, may fats naman siya. Pero mamaya strain na lang natin para hindi siya masyadong ma-oil. Pero ito, chef, nakalagay dun kanina, controlled portion po dapat. Yung longganisa natin, no? Yes. Kasi may rin po yan, no? May halo din siyang fat po, no? Meron din. So para mas mag-ingat lang din yung ating mga kasangbahay. Pero mga kasangbahay, hindi naman masama yung fat, di ba, chef? Hindi naman. Opo, kasi di ba minsan... Huwag lang sa sobra. Wag lang sa sobra talaga. Kasi minsan iniisip, ay, ayoko ng ng mga taba-taba or parang iwas tayo sa mantika, sa ganito. Tama naman po yun, pero meron naman kasi tinatawag po ng mga good fat din, mga kasangbahay. Ingat lang tayo dun sa mga, yung mga saturated fat. Ano ba yung mga ganun, chef? Yung mga saturated fat, yung mga ganun po. Nakukuha po ba yun sa mga animal products? Yes, sa mga animal products nakukuha siya. O, ayun mga kasangbahay, siguro maganda rin po talaga. Kaya ini-encourage din tayo na mag-meal plan eh. Kumbaga parang kahit papano, nakikita natin katulad nito, yung flaxseed, di ba? Pwede natin i-research ano ba yung benefits nito sa katawan natin. Tayo din kasi yung mamimili ng mga ingredients na pwede nating ilagay dun sa ating mga dish. Katulad nito, di ba, chef? Pwede naman silang magtanggal dito ng parang ito, optional lang naman to, yung flaxseed. Pwede naman silang magbawas or magdagdag dun sa kanilang mga ingredients. Yes. So, yun. Malapit na siyang maluto. Dito naman sa tomato, pwede naman tayo mag-add ng basil tapos Okay garlic po. para mas may flavor din siya. Opo. Kaso ngayon nalimutan natin yung basil. So, salt and pepper na ang lalagay natin. Okay. Dinimix ko na lang din siya Okay po. para sa ating bruschetta. Yan. At tayong paprika, pang-add din ng flavor. Sarap. Kakagutom. Sa ganito, mga kasangbahay, pag nag-meal plan kayo, hindi nyo uubusin ng isang kainan na kahit pa sabihin na 8 hours lang yung window time ng Kasi may mga ganun, chef, no? Parang sa umpisa ng diet, hindi nag-prepare na, ganyan. Tapos, okay, ang mindset, 16 hours, walang kain. Pero pwede 8 tayo hours. mag-adjust ng, for example, 12. Mag-start ng 12 na lang yung fasting. Kasi Apo. usually, nag-start sila mga 2 eh. 2 p.m. 2 p.m. to 8 p.m. Okay. Okay. Kasi ang ginagawa, chef, ganun, kakainin na lahat. Kasi sabi, ito lang naman yung window time, kain naman ng kain. Hindi na nagpahinga ng Hindi kain. na sunod yung Oo. Dapat controlled pa rin, mga kasangbahay. Hindi niyo po kakainin yung isang buong, isang pot ng champurado natin. Yes. Pa rin, controlled pa rin. Pero chef, ako may question po ako sa inyo. Kasi syempre mamaya pa natin papakita, mga kasangbahay, yung complete na dish natin para maganda yung plating natin. Chef, kung magkakaroon po kayo ng malaking halaga ng pera, ano po yung una niyong gagawin? Business. Kahit may business na kayo, talaga. chef? Ha? Kahit may business na kayo, Oh, business pa rin. expand niyo pa? Oh, ganun
talaga, no? investment sa mga kailangan na i-invest. Okay. Very, very wise, no? Ako, Mga save asset. lang kagad eh. Oh, pero maganda, iba-iba nga talaga, no? Depende yan sa tao. Pero ganda nung ni Chef, yung sagot ni Chef. Kayo naman, mga kasangbahay. Kanina, tinanong na ng ating mga kasama yun sa inyo. Pero tatanungin ko pa rin sa inyo. Kapag nagkaroon po kayo ng malaking halaga ng pera, ano ang una mong gagawin? Share your answers down below sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya, babasahin natin yan isa-isa. Kaya, Chef, basahin po natin yon. I-comment mo na! That's right! Sige, puntahan muna natin yung ating mga kasama dahil marami pa tayong pag-uusapan. Di pala natin sila pupuntahan. We'll be right back. Nagbabalik po ang Good Morning, Kuya. Ang oras ay 7:31 na ng umaga para sa ating usapang pangkalusugan. Alam nyo ba na ang diabetes ay hindi lang nakakaapekto sa blood sugar? Maaari din kasi itong unti-unting sirain ang ibang parte ng ating katawan, gaya ng ating mga bato o kidneys. Yes, isa na dyan ang kondisyong tinatawag na diabetic kidney disease. Alamin natin ang iba pang impormasyon sa sakit na ito dahil kasama ulit natin ang ating favorite urologist and naturopathic doctor na si Dr. Joseph Lee. Doc, Ako yun. Magandang umaga sa inyong lahat at sa ating mga nakikinig at nanonood. At syempre, andito na naman kayo sa aking clinic. Yes, Nakita mo Doc. mga bagong ilaw. Maganda Ganda, Doc, no? may accent na. Oo. Ganda. The interior ko pa yan. Or Doc, bagong sige. topic to ngayon, Doc. Kasi usually pag may diabetes, ang binabantayan lang lagi blood sugar. Yun lang lagi ang minimeasure. Binabantay ang blood sugar, Blood pero yung sugar. pagkain hindi binabantayan. Aray, oo. Wala pa rin. Pero Okay. pwede palang madamay pati yung kidney, Doc, kapag may Yes, diabetes. yes. Ano po ba itong condition tinatawag na diabetic kidney disease? Okay, diabetic kidney disease or you call it diabetic nephropathy. Oh, Nephropathy. No, nephro is kidney, pathy is a illness in itself, no? Complex, no? You have to really know that diabetes is systemic, 'di ba? Ang meron tayong dalawang type, the type 1 which is congenital or since childhood kasi minsan talagang defective na yung insulin natin. Yung type 2 kasi lagi ko sinasabi, adult type, minsan kagagawan mo. Count namin kasama niya. Alam mo bakit? Kasi may history ka, may family tendency. Oo. Alam mo na yung generation mo, ikaw, kunyari ikaw, wala ka pang diabetes or pre-diabetic. May tinatawag na silang pre-diabetic. May tumataas, hindi regular ang glucose mo. O, anong tawag sa sa term ninyo sa Gen Z? Lapang ng lapang, kain ng kain. Oo nga. O, lahat ng matatamis, no? 'Di ba? Siyempre, alam niyo 'yan. Tapos tumataas, then eventually you'll end up having diabetes. And the problem is, now kasi, if you have diabetes kasi minsan hindi nagpapatingin, okay lang, 'di ba? Hindi nagpapa-blood exam, lalo na pag bata pa. That's why you tend to have a lot of young cases now who are pre-diabetic. Hindi nila alam the consequence of it. And you have to remember, diabetes in itself can go not only in the kidney, in the eyes, in the Oo nga. in the blood vessels, in the skin, ma'am, 'di ba? Opo. Marami yan eh. So, but specifically, we're talking about its effect on the kidney. So, ang mangyayari kasi, again, function. Parang pag-usapan natin last time, yung function, yung tubules, di ba, marami tayong tubules. Sisirain yan because of the excessive sugar na hindi na po process, 'di ba? So ano mangyayari pag nasira ang mga tubules? Tataas ang creatinine mo. That's a monitoring exam for the function of the kidney. Tataas siya, tapos ano mangyayari? Pag natumaas na siya, makikita mo yung areas doon sa tubules natin masisira. Then, of course, yung function niya ay mako-compromise. Okay. So, when that happens,
yung as early as makikita mo sa mga signs ng mga individual is again edema, weakness, 'di ba? Dok, ibig sabihin po ba kapag ka merong diabetic kidney disease, magiging prone din sila sa pagkakaroon ng mga urinary tract infection? Actually, pwedeng yung urinary tract, Celine, is the initial phase. Then, pwede kang kidney disease, no? Diabetic in its nature. Lagi natin sinasabi, when the sugar is not on constant stabilized mode, kasi pwede yan maging pagkain din ng infection or existing infection. Hindi natin sinasabi baka magkaka-infection. Okay. But it can go hand in hand, simultaneous, dalawa, sabay, di ba? Pwede rin silang separate in itself. Dok, gusto ko malaman kung gaano ka tagal o gaano ka bilis yung progress na kunyari meron ka ng diagnose ng diabetes. Gaano ka bilis siya mag-progress into diabetic kidney disease? Once na-diagnose. Yeah, Joshua, tama yan. Depending on how the destruction of the tubules and the function is, no? But of course, monitor natin yung sinabi ko, when you do laboratory examination, nakikita mo ng physical signs, di ba? Yung ihi natin, urinalysis, tumatapon ka na ng albumin, tumatapon ka ng glucose, di ba? Tapos yung ihi mo, nagiging frothy, cloudy. Oo. Pero hindi linalanggam, ha? Oo, nagkataon lang yan. Ikaw kasi sabi, linalanggam, tamis yung no. Oo. So, then it becomes very dark orangey color, di ba? Parang, those are signs that you might have problems already on top of a diabetes condition, no? So, yun ang natin. Plus the fact, minamanas ka. Minamanas ka on the context na parang, hindi naman, naglalakad naman ako eh. Di ba? I don't wear really tight shoes or socks. Manas sa Bakit? Manas sa ankle. Ankle, That's the initial part. Usually, pag sa ankles yan, yung mga pinapakita natin Ayan, sa diagram. Most of them, initially, you have to think of the kidneys. Nako. Then, secondary na silin dyan yung heart. Kasi edema goes with the heart, the kidneys, and the lungs later on. So, kidney muna, especially the lower. So, tingnan mo, baka meron ka ng mga ganyan, pa-urinalysis ka. Okay. Diba? Pa-urinalysis ka. Pero may mga telltale signs. Tapos, worst comes to worst, siyempre, magpa-ultrasound ka na. Doon tingnan mo yung ultrasound. Manipis na ba yung parenchyma mo? Baka yung tubules mo, hindi na maganda. Diba? On top of that, baka meron mga namumuong bato or something that is another disease that is contributory. Contributory, ha? Then, tingnan mo yung mga blood exam mo, creatinine mo, urine creatinine, di ba? Ang taas lahat. So, anong mangyayari? So, you constantly have renal failure. That's already renal failure. Yung tanong mo, ngayon ko lang sasagutin. So, constantly ganyan nasisira, then you end up having chronic renal disease. Dahil, di ba pa ba yun? Secondary to, secondary to a diabetic nephropathy or a diabetic kidney. Ayun, oo. Pero Dok, ang mga at risk lang ba dito ay mga senior citizen na may diabetes Oo. po? Kahit po mga bata. Halimbawa po, di ba meron po Type mga 1. bata pa Very nagkakaroon good. na sila ng diabetes. Automatic po ba na pwedeng mag-cause din yun sa kanila ng ganitong uri ng sakit-sakit? Yeah, very good. Ang dyan kasi, Celine, is like, if you have already a condition of diabetes, there is already a risk. Diabetic ka, ha? A risk of ending up having a diabetic kidney or diabetic nephropathy. So that's number one. Second, pag wala kayong risk, di ba, wala kayong risk, nagkataon lang na nagkakaroon kang diabetic condition, pwedeng matamaan rin yung kidney mo. This is in the case of young individuals whose lifestyle is not controlled. When I say lifestyle, kasi yung physical, yung sporty, then yung isang gusto natin na lifestyle, yung food. Yeah. Kapag hindi ka na-control dyan, kung umiinom ka ng mga soda, di ba? Yung maraming sugar, makain ka ng matatamis, di ba? Yung mga food mo, di ba? Yung mga maraming glucose content, tapos hindi kontrolado, you might end up having
diabetic nephropathy. These are for the young age group. So when you're talking about is it prevalent in the senior or geriatric, of course, mas higher risk doon Marami, nandun na. Pero pag hindi natin pwedeng i-exclude na hindi na nangyayari doon sa mga 30 to 40 because of the lifestyle. Pwede pa rin, kaya ingat. Pero Doc, ano naman yung mga diagnostic test naman na magandang gawin para malaman lang kung siguro sa mga pre-diabetic or may diabetes na, ano may mga test para ma-monitor nila na kung baka bago pa dumating na magkaroon ng kidney-related problem? Basic urinalysis, Joshua. Diba sabi ko, may positive albumin, positive protein, positive Urinalysis glucose. lang makikita na yun. Urinalysis lang Okay. yun, ha. Hindi kasi pwedeng lumabas yun. Wala sa daw. urine mo. Ah. Tapos sasabihin ng pasyente, yung foamy, frothy, 'di ba? Dark color orange, 'di ba? All those stuff. Infection is plus or minus. What do you mean by plus or minus? Either may infection kaya tinatanong mo kanina or none. But basically the other yung differential ng urinalysis makikita mo. Then you have your blood exam, creatinine, BUN, gano'n, 'di ba? Sama mo na rin ng yung electrolytes mo kasi namamanas, baka tingnan mo, o 'di ba? Then you have your diagnostic, you have your ultrasound. Ultrasound ng kidneys, especially, tapos ng pantog. Now, worst comes to worst, pag nakita mo tumataas siya, pwede ka mag-request ng renal scan to check the GFR, glomerular filtration rate. Lagi ko sinasabi sa inyo, pag ang function ng isang kidney ay less than 20%, it's going to end up to shut down or later, sooner or later, or magkaka-failure. Ayaw natin mag-dialysis. That's one kidney. Paano pag dalawa? Hindi pwede yun, no? So, GFR, you call it glomerular filtration rate. Yan ang titingnan natin kung okay pa ba? Function Parang niya. okay pa ba siya? Kaya pa ba O niya? hindi? Kaya pa ba niya? Hindi. Ganun. And Doc, nabanggit niyo po kanina na nakaka-apekto yung electrolytes, yung tubig sa pamamanas. Halimbawa po may diabetes na. Ano na lang po yung tamang care sa mga kidney po ng mga ganitong Diabetes na. pasyente? Pwede po ba sila uminom ng maraming tubig? Pwede naman, walang problema. Pero kasi pag diabetic ka na, lagi nila sinasabi, there is polyuria, ihi ka ng ihi. Baka ma-correlate nila, ma-align nila yung inom ng inom sa kapag-ihi, no? Importante kasi pag diabetic ka na and you're scared of going into diabetic kidney disease, one is maintenance. If you are already diagnosed, maintenance mo sa diabetic, at least makontrol, you prevent further destruction of the kidney. Diba? Second, anong gagawin natin? Tama ka, pwedeng uminom ng tubig. And third, of course, yung lifestyle. Diba? Hindi ko alam kung madaling gawin yun. So pag sinabi sa'yo ng mga doktor, huwag kakain ganyan masyado, huwag magaganyan, iinom, try to go on an exercise, tinatamad ka mag-exercise, maglakad ka, tinatamad ka maglakad, hindi ko na alam anong gagawin sa'yo, bubuhatin ka. Diba? Ako na mag-exercise para sa... Sige. Pero Doc, di ba syempre kasi may diabetes na nga iba. So given na minsan binibigyan ng mga doktor na iwas ka na sa mga ganito, sugary food. Pero aside from that, Doc, ano pa ba yung mga ibang klaseng pagkain na pwedeng kumbaga maghirap naman dun sa function ng kidney? Aside from the sweets, kasi basic na po kasama ng mga diabetes. Pero kumbaga, para mas mabawasan yung load ng kidneys natin, ano ba yung mga dapat pang iwasan nila na mga sa pagkain? High carbohydrates na Bawas ng kanin. lalo na ganyan. yung mga polysaturated na yung pwede yun. Tapos fat. Fatty food, bawas din. Fatty food kasi may iba mako-convert yan pero pag hindi na po process Then of course lagi natin sinasabi the famous protein. Talaga, Doc. Sakto lang, Hindi na sakto pwede lang. sobra-sobra. Huwag na sobra kasi you'll end up having problems. I think we discussed it a few weeks ago regarding high protein intake also. That is very, very careful. So, ang requirements lang naman ng kidney natin is like everything in its stable in moderation form, di ba? Kasi lagi natin sinasabi,
figuratively, kailangan nagpa-function siya. Ano bang nagsasala. Pag hindi nila nasala, mare-retain yan sa kidney. And what happens pag nag-retain yan sa kidney? So, pwede ma-destroy o maging something else. That is the problem. Alright. A few reminders, Doc, para ma-prevent natin yung ganitong klaseng kidney disease. Sige, Dok. Pagsabihan nyo sila, Pagsabihan mga niyo, Dok. Doc. Malapit mo yung camera. Malapit talaga. Magalit sila. Hindi, una-una kasi, di ba lagi ko sinasabi sa'yo, guys, tubig. Napaka-basic. No, minsan ayaw nila ng tubig, wala daw lasa, tasteless. Of course, tubig, walang taste. O dilagyan mo ng lemon. Ay, okay. O pwede na lagay, di ba? Cucumber. And cucumber, lagay mo. Yan, pwede. Pero wag na lagyan ng asukal. Okay. Di ba? Okay na yun. It makes it taste. Pero sabi nila yun. So that's number one. Now, second, if you feel that you find something that is weird. When I say weird, umiihi kayo, may Kaya something. nga, Yung oo. color, umiiba. Namamanas kayo na hindi nyo alam bakit magpa-check. Yan. Magpa-check. Kasi what is having it check rather than waiting it Tama. to transform into something else. When I say transform, baka meron na nangyayari, hindi mo pa alam. Lumala na. Huwag mo nang antayin kasi may iba nagsisymptomatic, parang, ay, kailangan masakit pa. Oo, inihintay pa. Wag na yun. Alright. Yun lang. At dapat laging nanonood ng KJ. Tama. Dapat manood lagi din. Hindi kayo nag-Google. Ay, naku, may pasyente Tama. ako to tell you. Sabi niya, kasi sabi ni Google, Aray, si Google na maging doktor mo, lahat sinabi ng, Ayan, May Dok. mga doktor naman tayo dito sa program. ine-refer sa akin, pasyente ko, tapos sabihin, sabi kasi si Dr. Google, sino ba yan? Di ko kilala. Di hingi ka ng Ayan, Dok, dahil bawal na silang mag-consult kay Dr. Google, sana lang ikaw nila makikita para Alam sa'yo na na alam lang. ni yan. Kaysa mag-google tayo, punta na lang tayo sa Rejuvenative and Aesthetic Wellness Center. Contact number is 0917-509-9288. Address at 1 Asia Business Center, Block 2A, Lot 26, Binyan, Laguna. Diba, Yan si Celine, Doc alam niya. Joseph. Oo, kaya maraming salamat po, Dr. Joseph Feliz, sa pag-share po ng inyong tips and advice for our kidney health. Kaya mga kasangbahay, always keep in mind yung mga tips si Doc Joseph at lagi nating alagaan ang ating katawan kasi dapat healthy tayo. Ilista nila, Celine. Tama po. Sa Checklist natin clipboard. yan. Hey, punta na tayo sa Balik tayo, Doc. Ano bang ginagawa nila Ian and Tini dyan? May good news yata sila. Go ahead. Oo, may good news kami para sa ating mga kasambahay dahil may maganda pong balita para sa mga women-led micro, small, and medium enterprises o MSMEs. Nag-launch kasi ang Department of Trade and Industry ng Women's Enterprise Fund para pumasuportahan ang kababaihan sa kanilang mga businesses. Pwede na pong mag-loan ng up to 20,000 pesos na may less than 1% interest rate at payable po ito to 5 years. Maliban dyan ay up to 5 million pesos naman po ang pwedeng ma-avail ng kababaihan na collateral-free loans. Inuulit po namin mga kasambahay na ito ay open para sa lahat ng mga micro, small at medium enterprises na babae po ang owner. Para naman sa complete list of requirements, puntahan lang ang Facebook page ng DTI Philippines na @dti.philippines. Yon, at marami pa tayong good news from DTI. Pwede na rin kasing mag-apply ng loans sa DTI SB Corp gamit ang SB Corp Money mobile app. Para makapagpa-register, kailangan lang gumawa ng account at sagutin ang mga hinihinging information para mabuo ang business profile. Pagkatapos nyo pong isubmit ang requirements, pwede na po kayo agad mag-apply ng loan. Para sa Android users, just search SB Corp Money app sa Google Play Store at i-click lang ang download para ma-install. For iOS users naman po, buksan lang ang browser at i-type ang app.sbcorp.ph. O, kumustahin naman natin ang ating munting kusinera, ang ating almusal. Kamusta na rin Ira, kaya, kamusta ng breakfast namin Hi, dyan? Ira! Nako, mag-e-enjoy kayo dahil may savory at sweet tayo na dish for today. At syempre, nagbabalik tayo kasama si Chef Marcos. At ito na nga, naka-plate na mga kasangbahay ang ating oatmeal champurado at yung ating longganisa bruschetta. Sige, wow! natin. Ay,
Parang sobra namang excited yon. Sige, pakita natin. Ito yung ating longganisa bruschetta. Chef, ito, ang recommended po na intake nito, ilang piraso po? Kahit isa lang. Tapos agad lang tayong egg na lang din. Pwede rin. As a Oo, protein. nga, no. Then side natin yung salad. Okay. Tapos yung bread natin dito, Chef, napansin ko, parang multigrain, Multigrain, siya, no? yes. Para marami rin tayong iba pang ingredients na nakalagay dun sa ating tinapay. At yun, ang ganda ng pagkaka-plate ni Chef. Oh. Tapos ito, yung ating oatmeal champorado. Tingnan nyo, mga kasangbahay. Ito Wala na yung champorado. festive. Ayan, napakaganda. Parang it's too pretty to eat, no? Di ba? Parang ayoko nang kainin. Ayan po, mga kasangbahay, ang ating mga meal plans na hinanda sa atin ni Chef Marcos Patimo for today. Pero Chef, baka meron pa kayong gustong i-promote po at i-shoutout. Sige po, go ahead po. Ayun, batiin ko lang, Ira, si Grand Cucina, Harvest Time, Remark Faler, tapos Nutri-Rich Davao Fine Tablea, Macayas Kitchen Ilocos Longganisa, tapos sa DTA Sorsogon, si Provincial Director Ma'am Lourdes Pancho, Ruth Bobier, Sibris Hotel naman sa may Argao, Cebu, Ma'am Belinda, Ma'am Lilibet, Ma'am Choli, Shine, Adeline, Miss Van, Mike, Ate Betty, Ate Merla. Tapos sa Cinderella Drip, sa Tomas Morato, dito, nawala siya. Si Ate Jo, tapos yung si Jessica, tapos yung Flavor Architects, yung business ko, and yung Fit Private Chef. Ayan. Chef, pagka gusto po nilang magpagawa ng meal plans po sa inyo, dito na lang din po ba nila kayo pwede kontakin? Yes, sa Facebook ko na lang, Marcos Patimo. Ayan. Ayan, screenshot nyo na mga kasangbahay at make sure na mag-follow kayo kay Chef. At syempre, save nyo na rin yung contact details ni Chef Marcos. Chef Marcos, maraming Thank you rin, salamat Ira. po dahil lagi nyo kami pinupuntahan dito tuwing Thursday at pinagpe-prepare kami ng mga healthy na mga dish. Next week ulit. Yes, next week po ulit, God willing. Maraming salamat Thank you. po, Chef Marcos. Ang mga kasangbahay, sana nag-enjoy kayo sa recipe natin for today. At syempre, lagi kong paalala sa inyo, don't forget to cook with love and cook it right. Balik sa inyo. Oy, ayos ha. Teka Dok, ako rin may entry ako na pang pa-good vibes ha. Meron akong kwento sa inyo. Ano? Ito na nga. Ano Ito. Tungkol sa isang motorista na naghatid sa grupo ng nursing students mula Cebu pauwi sa dorm nila sa Danau City. Base kasi dun sa mga post ng isa sa mga estudyante na si Riza, halos 11 p.m. na natapos ang hospital duty nila sa Konsolasyon. At dahil sobrang gabi na, mahirap nang mag-commute pa uwi. Kaya naisipan nilang gumawa ng karatula na may nakasulat na "Pasakay please Danau" para manawagan sa mga dumadaan. Actually, may mga motor taxi driver pa nga na tumulong sa kanila na tumawag ng sasakyan hanggang sa finally dumaan ng motoristang si Mark na nagmagandang loob na pasakayin sila sa kanyang sasakyan at hinatid sila sa kanilang tinutuluyan. Kaya naman, saludo ang good morning kuya sa motoristang si Mark na nagpakita ng pagmamalasakit sa mga masisipag na mga nursing student. At ang kanyang ginawa ay talagang masasabi nating something good! Galing talaga. Kasama na yung walang pasahe. Oo, libre na yun, Dok. Galing. Galing ba? Something good. At speaking of libre, eto mga kasangbahay, libreng mga medical services ang hatid po ng MCGI Diagnostic Center po. Ito, located po yan sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Cabali, Pampanga. Ang registration time lang po dyan, mga kasangbahay, ay 10 a.m. hanggang 12 noon kapag Monday hanggang Thursday. And on Fridays po, 5 a.m. hanggang 9 a.m. Yes, ang weekly medical mission naman po na nasa Barangay Doña Orani, Bataan. Every Monday po yan. Ang registration time natin ay 5 a.m. to 9 a.m. At ang MCGI Charity Center Valenzuela City naman po ay nasa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. At every Monday po yan, at ang registration time po nila dyan ay from 5 a.m. hanggang 9 a.m.
Meron din tayo MCJ Charity Center sa Parañaque City. Yan ay nasa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City, every Tuesday. Ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. At ang MCGI Charity Center naman po sa Quezon City ay nasa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. At open naman po sila every Wednesday. Ang registration time naman po nila ay from 5 a.m. hanggang 9 a.m. Siyempre, bukas din ang MCGI Charity Center Davao del Norte. Located po sila sa Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Every Thursday po yan. So open po yan ngayong araw mga kasambahay. Ang registration time po, nag-start na kaninang 6 a.m. at magtatapos po yan ng 11 a.m. At syempre, hindi magpapahuli ang ating MCGI Clinic dyan sa may number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Every Friday po yan. Kaya po sa mga magpapacheck up po bukas, 5 a.m. to 9 a.m. po ang ating registration. Kita-kits Yes! bukas. At meron din tayong mobile dental and optical clinic na lumilibot po sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ngayon pong April 23, 2026, ang ating pong Unit 1 ay nasa Quezon Avenue, Barangay Katbangin, San Fernando City, La Union. Ang atin naman pong unit number 2 ay nasa 110 San Pablo Street, Barangay 1, Carmona, Cavite. Habang ang Unit 3 naman ay nasa Purok, Bougainvillea, Barangay San Agustin, Talacogon, Agusan del Sur. Ang ating unit number 4 naman, ang upcoming schedule po niyan, bukas po Friday, April 24, sa Purok Mangga, Barangay Tabugon, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang Unit 5 ay nasa Barangay San Pedro, Malala, Polanco, Zamboanga del Norte. Ang ating naman pong unit number 6 ay nasa N. Bacalso Avenue, Corner E, Serna Street, Poblacion, Oslob, Cebu. At shoutout din po pala sa lahat ng nakatune in ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina po ay tinanong natin sila kung ano ba yung una nilang gagawin kapag nagkaroon sila ng malaking halaga ng pera. Oy. Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Galing kay Jocelyn Gutierrez. Ako po, ang gagawin ko po una ay bilhin yung mga importanteng bagay na dapat unahin para less na po sa pag-iisip. Madali kasing maubos nowadays ang pera sa mahal ng bilihin. O, ang sabi naman ni Lou, kung magkakaroon ako, I'll treat myself at my friends na walang kakayanang makarating sa dagat para makapagtampisaw, magkwentuhan habang nagkakape sa tawing dagat sa umaga at walking sa dapit malapit na naman habang pinapanood ang paglubog ng araw. Yun lang po, simple lang pero masarap at masaya. Oh, ito. Oh, ito na. Ito. Mas Ano yan? matindi to. Ano yan, Doc? Mary Jane Boazon Quiñones. Ah. Bibili po ako ng lupa. Ay, parang ako yun. At magtatanim ng maraming pananim like gulay at fruit. Dahil dyan, Doc. Investment. At Ikaw, dahil Doc, dyan, pag nagkaroon ka ng pera, anong part yung bibigay mo sa akin? Ilang percent? Ano nagawin mo, Doc, kapag nagkaroon ka, Doc? ilalagay ko sa brown bag. Pero hindi sa maleta. Ay. Oo, pero syempre maganda yan. Iimpok natin. Iyo. You save. Save. Investment. Kung sakali tayo, mga bagets, sinama ang sarili. Tama. Mag-aral if you still like. Kasi that's a very good enrollment. Investment din yun. Investment. Oo, kasi mag-aral ka na sa abroad kung meron ka maraming pera. Di ba? Tama, Tini. Oh. Then and like the rest of you, travel. Perfect. Tama, Doc. Di Well, ba? ang ganda ng Tama sagot ba? ni Doc. Tama ba ang sagot ko? May ininay Oo, pa ako Doc. isang sagot mo, Doc eh. Ano? Papa Yung parte niya. Yung parte daw ni Doc. Ay, percentage. Usapan na, wait, iyan. O sige na, later na daw. Shoutout din po pala sa ilang commenters natin sa ating live stream. Sina Rosie De Guzman Castillo, Purisima Capus, Nati Toledo, Mali Aspa, Fes Oliva at si Mark Anthony. Masaya po kaming makasama kayo this morning. Good morning po sa inyo. Yes! Sayang-saya tayo. Yes! Siyempre, Saya na naman. kagaya sabi Ira, no, nagpapasalamat rin ako kay Chef Marcus, Yes. who is doing my healthy meal. Thank you, Chef. Sana. At laging tatandaan, health is
Very nice. Yay. Ako naman, bumabati lang ako sa aking mommy, sa aking daddy, at kay Yunabel. Good morning po. Ikaw na, nag-uusap pa kasi kayo. Thank you, Doc Jack Mendoza of J.E. Dental Clinic. They provide cosmetic, orthodontics, and general dentistry. J.E. Dental Clinic will help achieve your healthiest and most beautiful smile. For increased, visit their Facebook and their Instagram page. Visit the clinic at 161 Unit 1 3rd Bansangan Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number is 01731255742. Yes, and good morning lang po sa Miranda Surction family, Victorina family, at kay Go, kay Tala, and kay Sam. Good morning. And syempre, ito, i-clear lang natin yung advisory kanina ng DTI. 20 million, not 20,000 po ang pwedeng i-loan. Oy, tumaas. O, pwede na pong mag-loan ng up to 20 million pesos na may less than 1% interest rate. At payable po ito up to 5 years ang women-led MSMEs. Mula po yan sa Department of Trade and Industry. And we would also like to thank mga kasambahay ang Lindeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfits, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. Kontakin niyo po sila sa 8824-0867 and 8824-9360. Good morning sa aking mamsi. Thank you, Mamsi. Mag-thank you ka sa iyong favorite na bayabas. Thank you sa bayabas. Oh, gusto niyo ba ng bayabas? Ay, hindi. Ay, hindi. Ng mas marami pang good news and stories. Samahan niyo ulit kami bukas mula 6:30 AM dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning, Kuya! Anong pala? Bago na yan, Dok. Drone yan, drone.